Okay, bago ko sagutin yan, at ako muna ay babati sa lahat na God day to everyone. God day to everyone. At I believe na tayong lahat na narito ay pinag-isa ng Panginoon with one mind, one heart, and one goal. Ang gusto lang natin talaga ay manatili at patuloy yung peace and order sa ating bansa. Ay nakakampante tayo. We don't like war. Nobody wants war, proxy war. Matagal ko na nang sinasabi sa lahat ng churches organization, huwag nating hayaan na maging instrumento ang ating bansa patungong World War III. That is not the design of God sa ating country. Ang gusto ng Panginoon ay maging sending nation na ang ating bansa darating ang panahon. And we are really blessed, and we are blessed indeed. At yung katanungan, bakit tahimik ang sabihin natin yung pinakamalaking organization or religious organization? That's the big question, and maganda yung tanong mo. You know, in the Bible, mula sa Old and New, kapag ang isang lingkod ng Diyos o mga lingkod ng Diyos na nilagay ng Panginoon na hindi na marunong makinig, hindi sensitive na sa flow ng Holy Spirit, talagang wala silang maibababang mensahe. Because they are all blinded. Biningi sila ng kaaway because of things that they have done before. Starting 2019 with the pandemic, diyan nagsimula ang gulo. Nagkahiwa-hiwalay, kanya-kanya, hanggang sa last election. So ngayon, yung talagang walang pataasan ng ihi, walang pagalingan, walang payabangan, at nakita ng Panginoong Diyos yung mga puso na yon, ng mga lingkod niya, na hindi kilala sa industriya ng ganong plano namin. Yun ang gagamitin ng Panginoon. Yung willing, ready, and able, at merong pagmababang loob. Ang gusto lang ng Panginoon sa atin, magkaroon ng great revival. At paano magkakaroon ng great revival? Kailangan muna magkaroon ng unity in the body of Christ. So there will be transformation, reformation, and restoration. Then, reposition ourselves, all of us, reposition ourselves para ready tayo sa pagbuhos ng natural to supernatural blessing.